Tunog at tinig, tula at titik, pulso at pintig, daloy at himig, dangal at pag-ibig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Matapos ang 5 taon o higit pang pagdadalubhasa, ano naman kaya ang hinaharap ngayon ng ating mga nagtapos? Meron po akong dalawa na pwedeng puntahan na may dalawang option. Una, eto nga po, nag-a-apply ako ngayon para mag-aral pa sa abroad. Opo, sa France yung ngayon. Mag-a-apply po ako para madagdagan pa lalo yung kaalaman ko dun sa pagtugtog, sa cello, pati sa music in general. Meron din pong isa na yung isang option ko naman ay yun nga, mag-settle na agad dito. Meron na rin po akong sabihin na natin may trabaho na naghihintay na meron po akong orchestra, kasama po ako, kabilang ako sa Manila Symphony Orchestra. Tapos meron din pong teaching na job na dito sa isang eskwelahan. Well, ngayon na magtatapos na ako, parang gusto ko balikan kung saan ako nagsimula din, which is yung music ng mga banda, independent music. Oo. Dahil nahiwalay ako doon dahil napaka-intense din ng ginagawa ng mga composition major na nahirapan ako i-sustain pati yung band music dati, independent na band music. So gusto kong balikan yun ngayon at gumawa ng mga recordings pa, parang ginagawa namin before, but ngayon na magagamit ko na yung mga natutunan ko dito sa UP. So yung mga techniques in orchestration, yung mga kaalaman sa theory. So I want to be able to make parang in the same vein na kung ano yung ginagawa ko dati pero mas mature. Siguro mga sa susunod na mga taon, yun ang gagawin ko. Sa sa long term, tingin ko gusto kong maging isang arranger tsaka composer. Gusto ko sana mag-compose ng film scores. Matagal ko na din yung binabalak dahil film din ang background ko, video production ng tinapos ko nung una. Well, actually, just this afternoon, I had official word that I am officially hired by Ateneo Grade School. So I'm going to be working there, and actually I wanted to start working in a school that was using a Kodai method kasi I can't really study Kodai if I'm not going to teach it. So I wanted to go out to the field and experience teaching Kodai to the kids first before studying more about it. And I plan to go to the States to study Kodai take a course that has Kodai distinction and then bring it back here and help other teachers, if they want to use it. Siguro para dun sa mga papasok pa lang ng College of Music, ang advice ko siguro, alamin nyo muna talaga kung bakit nyo kinuha to, tapos kung ano talaga ang focus ninyo sa buhay. Tapos dun mo malalaman kung paano mo itatrato ang edukasyon dito. Kunwari, meron ako mga kilala na mga napakagaling na performers, no? Napakagaling na performers, so yung mga major subjects nila, let's say in violin or saxophone, talagang lagi silang uno or what, pero hindi sila sobrang malakas sa academics, no? So parang conscious choice talaga nila mag-focus. Okay lang 'yun, pero inaano ko na tapusin talaga kasi for those na nagse-specialize, for those na who aren't so interested in academics, advice ko pa rin tapusin kasi later makikita nyo na yung the diploma and the degree, it comes in handy. Parang as a practical lang.
as a practical tool. And for those naman who want to be academics, who want to do well in school, who want to get into yung pagre-research, into theory, into teaching, ganyan, na yun, ituloy-tuloy nila yon, na talagang ituloy-tuloy nila, at dapat wag sila siguro magpalimita kasi lahat naman ng institutions merong limitations. So, follow your own gut kung ano gusto mo mangyari sa buhay. Tapos kung kulang yung binibigay ng institusyon or hindi eksaktong ganun, maghanap ka din ng ibang avenues. So in the end, it's really you eh. My only tip that I can give for incoming freshmen or whatever, maybe it's just to experience what you can, to really, I don't know, not take for granted what you're experiencing, because really there are things that are there that if you just say na, ay, it's just there, I will get back into it, or parang ay, ganyan lang yan, it's just on the side, I'm just here going to watch. I mean, some opportunities will not come back eh. So parang for me, you have to grab it and to really, I don't know, try your best to experience as much as you can, because after this, after all the things you do in the university, most likely you won't be able to come back and do it again. So ang mensahe ko lang po ay basta't ituloy nyo kung ano yung gusto ninyong gawin. Pagka kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo, kahit anong gawin mo, kahit gaanong pilit sa'yo, o kung yung bang pagtutulak sa'yo ng ibang tao, maaring magulang, professor, hindi mo magagawa. So, basta gusto mo, ayan, katulad po ako, gusto ko naman yung ginagawa ko. So, magagawa mo kung ano man yung dapat mong gawin. Out of the question kung ikaw ba ay magiging magaling dun sa gagawin mo. Pero, ang mahalaga, gusto mong gagawin mo, lalo na dun sa mga papasok pa lang, maaring maraming doubts, maraming mga nag-iisip kung, ito nga ba dapat talaga yung dapat kong puntahan. Nagsisimula yan dun sa pagkagusto mo dun sa gagawin mo. Pagkatapos, ngayon, dun mo na, pag nandito ka na at ginagawa mo na yung mga dapat gawin, mga subjects na kailangan kunin, mga requirements, dun mo malalaman kung gusto mo. Ngayon, mula dun sa point na yun, at talagang pag-isipan mo na kung tutuloy mo ba o maaring may ibang bagay pang mas maganda para sa'yo. Sa performance, maraming aspects yan eh. Hindi lang nota. Kailangan may puso ka, saka dapat well-rounded performer ka. Pero syempre maganda kung matalas yung tenga mo. It really helps talaga. Pero yan, nade-develop yan. Kapag, sa training, ganun. Pero siguro yun lang. Parang kahit na, at siguro yung age din, kasi I'm already 28 years old. So yun, kumbaga, kahit na hindi mo first course yung music, ganun, pwede siya. Muna tiwala sa sarili siguro. Yun, very important. Yun yung nahihirapan akong i-develop din. Kasi pag wala ka nun, mahirapan ka talaga. So yun, important yung confidence. Confidence, saka yung dapat marunong kang makisama. Talaga. So yun, at saka hard work lang. Yun. Thank you.
ang tinig ni Aretha Angkao soprano sa kantata BWV 202 ni J.S. Bach.